Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid ko po kay Kristo na sa ngayon ay nasa inyong mga tahanan dito po sa lalawigan ng Cavite, sa lahat ng dako ng bansa at sa lahat ng dako ng mundo. Magandang umaga po sa inyo lahat. Tayo po ay nagpapasalamat sa pagkakataong muli na ibinigay sa atin ng Diyos na tayo po ay magsama-samang sambahin Siya. Purihin natin, itaas natin ang kanyang dakilang pangalan sa kanyang kabuti at katapatan sa bawat buhay po ng bawat isa sa atin. Kaya nga po sa umagang ito, ang inyo pong lingkod ay inyo pong samahan sa mensahe na ngayon ay bibigay po sa atin ng ating Panginoong Diyos. Pero bago po tayo magsimula sa mensaheng iyan na ibibigay sa atin ng Diyos, samahan po ninyo ako sa isang panalangin. Dakilang Diyos, kami po ay lumalapit sa iyong kabanal-banalang harapan upang pasalamatan ka, God, sa pagkakataong muli na ibinigay mo po sa amin na kami na iyong mga anak ay magkasama-sama, magkatipon-tipon, bagamat hindi sa physical, kundi ng spirit ng bawat isa. Yung kami, Panginoon, ay nagkakaisang nagmamahalan at nagkakaisang ikaw ay purihin namin. Ay kami po ay nagkakatipon, God. At alam namin, God, na ikaw ay nasa kalagitnaan namin. Kaya maraming pong salamat o dakilang Ama sa pagkakataong ito. Nawa po, Panginoon, ay patuloy na biyayaan mo kami ng lakas, biyayaan mo kami ng kalusugan, biyayaan mo kami ng karunungan, upang ang lahat po ng aming maririnig sa umagang ito, God, ay maintindihan namin ng lubusan ang mensahe mo na anuman po ang kagustuhan nyo sa bawat isa amin na handa kaming sumunod ayon sa iyong dakilang kalooban. Kaya sa pagkakataong ito, Ama, ay muli lumalapit ang napakaliit mong lingkod upang minsan pa ay humingi ng gabay sa iyo. Nawa po, Panginoon, nilagay mo sa kanyang bibig ang lahat ng iyong mga salita at bigyan mo siya ng karunungan na manggagaling sa iyo upang lahat ng kanyang sasalitaing ito ay hindi manggagaling sa kanyang sariling kaalam at karunungan, kundi ang lahat ng ito ay manggagaling sa iyo, Panginoon, upang lalo pang maging mabisa at maging makapangyarihan sa bawat buhay po namin, upang handa po namin itong sundin, upang patuloy na magkaroon ng pagbabago sa bawat buhay po namin. Ama, salamat po ng marami. At sa pagkakataong ito, dalangin ko, God, ng lahat ng aming mga kapatid na nawa po, Panginoon, ay alalayan mo po sila. Nawa po sa oras na ito ay ibigay mo po sa kanila ang tunay na kagalingang mula sa iyo, bagamat sila ngayon ay nasa banig ng karamdaman. Nawa marinig nila ang mensahe mo, Panginoon, na magbibigay kalakasan sa kanilang buhay spiritual at sa kanilang buhay physical. Kaya nga po sa oras na ito patuloy na itinatas ka po namin, and we worship you, Father, in spirit and in truth. Kaya lahat ng mga bagay nito, Panginoon, ay aming hiling na may pagsamo sa tanging pangalan po ng iyong anak na si Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas, mula po ngayon at magpakailanman. Amen and amen. Muli po, magandang umaga sa inyong lahat, mga kapatid po namin kay Kristo. Ito po yung pinakahuling linggo po ng buwan ng August. At ito na rin po yung pinakahuling paksa na tatalakayin natin sa series po natin na God Speaks, na ngayon ay tinalakay po natin mula po unang linggo yan ng Agosto hanggang sa huli ng linggo po ng Agosto. Kaya nawa po, mga kapatid, ay nasubaybayan po ninyo ang bawat paksa na tinatalakay po natin sapagkat ito ay napakahalaga sa bawat buhay po natin. Okay po? Kaya nga po sa pagkakataong ito, ang paksa po natin, muli po ang aming pakiusap ay tulungan niyo po kami sa pamagitan po ng inyo pong pag-like, pag-share ng live streaming na ito upang marami po sa ating mga kababayan, mga mahal sa buhay, mga kaibigan ay makasama rin po natin sa pamagitan po ng live streaming nito at marinig din nila ang salita ng Diyos na magbibigay ng kalakasan lalo tigit sa pinagdadaanan po natin sa oras na ito. Kaya nga po, yung ating paksa po, pakisulat mo po muli sa inyong mga comment box, mga kapatid ko po kay Kristo. God speaks and makes known His design. Okay po, pakisulat nga po sa inyong mga comment box, yung God speaks. Ito na po yung huli na paksa natin about God speaks, makes known His design. Sa pagkakataong ito, alamin natin yung disenyo ng God. Okay, yung gusto ng God sa atin. Okay po, at yan ay makikita natin sa aklat po ng Exodo, sa chapter 20, verse 1 to 17. Yan po
yung pinaka-konteksto po natin. Diyan po natin kukunin ang dalawang bagay na pag-uusapan po natin is about relation to God and is about relation to other people. Okay po. Kaya nga po alam po ninyo, God has spoken through His law to demonstrate His holiness and our sinfulness. Okay po, through the law cannot save us. It point us to the one who fulfilled it and through whom we can have life. Kaya nga po, Exodus, yung ating teksto, chapter 20, kasi po diyan makikita po natin yung kautusan ng Diyos sa lumang tipan na ibinigay po niya sa kanyang bayan. Binigay po niya yan upang mas makilala natin o makilala ng tao ang kanyang pagiging holiness at makilala din ng tao yung kanyang pagiging sinfulness. Okay, yung pagiging makasalanan. Magkaiba po, yung Diyos po natin ay banal, pero yung tao ay makasalanan. At sa pamagitan ng kautusang ito, ay makikilala po ng tao ang kanyang sarili at makikilala niya kung sino yung Diyos na may bigay ng kautusan na ito. Kaya nga po, alam po ninyo, God initially gave us law to Moses as the Ten Commandments, and this is a literal, okay, the 10 words, the 10 Commandments, and Jesus boiled these 10 Commandments down into 2. Kaya kung makikita po ninyo in the New Testament, yung 10 Commandments na ibinigay po ng Diyos sa kanyang bayan ay makikita po natin na ginawa po ng ating Panginoong Jesucristo sa dalawa at nauwi sa dalawa. Ang sabi po ng una ng ating Panginoong Jesucristo, love God exclusively with all that you are. Mahalin natin ang Diyos ng buong buo. Yun po yung sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi ho pira-piraso ang pagmamahal sa Diyos. Okay po, hindi bahagi, kundi buo, exclusively with all that you are. And secondly, love your neighbor as yourself. At yan ay makikita po natin sa aklat po ng Matthew, chapter 22, verse 36 to 40. And that is a picture of God's divine design. Ito pong sinasabi ko ngayon sa inyo, mga kapatid ko po, kay Kristo, ito po yung picture ng God's divine design na ngayon ay ibinigay po niya sa atin. Kaya nga po, dalawang bagay po ang makikita po natin sa ating pong pag-uusapan sa umagang ito. Ang unang bahagi, mga kapatid ko po, kay Kristo, pakisulat din po ninyo sa inyong mga comment box, mga kapatid ko po, God's design is for men to be rightly related to Him. Ibig sabihin, yung ginawa po ng Diyos na kautusan, and even in the New Testament, that God's love exclusively, ibig sabihin, yung pagmamahal natin sa Diyos, okay, it's a design. At ang lahat ng ito ay ginawa niya for men, sa tao. Para yung lahat ng gagawin ng tao ay may kinalaman sa Diyos. Ibig sabihin, ang tao nabubuhay siya sa dalawa. Yung lahat ng gagawin niya ay may kinalaman sa Diyos. Ikalawa, yung lahat ng gagawin niya ay may kinalaman sa tao. Kaya nga po madaling intindihin yung sinasabi po ng mensahe po natin sa umagang ito na binigay sa atin ng ating Panginoong Diyos. Unahin po natin itong una, kung ano po ang ibig sabihin ng ating Panginoong Diyos na yung gagawin ng tao ay may kinalaman sa Kanya, related to God. Okay po, yan ay makikita natin in Exodus chapter 20 verse 1 to 11. Kaya nga po, ang sabi po ng Exodus chapter 20 verse 1 and 2, ang sinalita ng Diyos, ang lahat ng salitang ito na sinasabi, ako ang Panginoon mong Diyos. Makita po natin kung ano ang sinasabi ng Diyos sa kanyang bayan. Lagi niyang sinasabi, ako yung Panginoon mong Diyos. Meron pong ibig ipakita dito ang ating Panginoong Diyos sa kanyang bayan. Na siya lang yung Diyos, wala nang iba pa. Hindi ka na pwedeng magkaroon ng ibang Diyos. Sa ganitong pananalita,
ng ating Panginoong Diyos ay pinapakilala lamang at sinasabi niya sa kanyang bayang Israel na hindi sila pwedeng magkaroon ng ibang Diyos maliban sa Kanya. Kaya nga po alam po ninyo na nang sabi niya na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto, sa bahay ng pagkakaalipin, pinapaunawa ng Diyos sa kanyang bayan, siya yung naglabas sa pagkakaalipin ng bayang Ehipto o ng bansang Ehipto. Okay po? Yun ay gustong ipaalam ng Diyos yung ginawa niya sa kanyang bayan. Hindi naman sinasabing para magkaroon ka ng utang na loob, pero gustong sabihin ng Diyos sa kanyang bayan, ako yan, ako lang yan, ang pwedeng gumawa niyan. Hindi kayang gawin yan ng tao, hindi kayang gawin yan ng iba. Ako lang yan. Kaya alam po ninyo, sa mensaheng ito ng ating Panginoong Diyos, napakahalaga na mensaheng ito ang dahilan ay upang lalo nating makilala ang Diyos sa buhay po natin. At para makilala natin ang Diyos sa buhay natin, meron po tayong gagawin. At yun ay utos po ng ating Panginoon Diyos. Kaya nga sabi po niya, in Jeremiah chapter 31 verse 1 hanggang 33, ang sabi po ng God ay ganito, at that time, declares the Lord, I will be the God of all the families of Israel, and they will be my people. Dito po sa Jeremiah, sinasabi po ng ating Panginoon Diyos na siya magiging Diyos ng lahat ng pamilya ng bayang Israel. Okay? At sila ay magiging aking bayan. Mga kapatid ko po, kay Kristo, maaaring dito maraming mga tanong ang papasok sa isipan natin na ang Diyos natin ay Diyos lang ng bayang Israel. Sapagkat ang sabi po ni Jeremiah, mismong God, sinabi niya, siya ay magiging Diyos ng lahat ng pamilya ng kanyang bayan. Okay, sinasabi po dito. Pero sa pagpapatuloy po ng ating paksa, mga kapatid ko po, kay Kristo makikita natin in Romans chapter 3, verse 29, ay napakahalaga po ang sinabi ni Apostol Pablo. Ano po yung sabi niya? Is God the God of Jews only? Is He not the God of Gentiles too? Yes, of Gentiles too. Kaya nga po, si Apostol Pablo ay sinasabi po niya dito sa kanyang pag-aaral at dahil din po sa bigay ng Diyos sa kanya ang lahat ng ito at ngayon sinasabi sa atin, not only the families of Israel, but even the Gentiles. At ang Gentiles pong yan ay kayo at ako. Kasama po ang lahat ng bansa. So ibig sabihin ni Pablo, in the Old Testament, maybe yes, sinasabi po ng God yan. But ngayon, in our present time, ang God natin ay hindi lang God ng kanyang bayang Israel, kundi God ng lahat ng pamilya, anumang lahi na meron tayo. Ibig sabihin yung sinasabing design na ginawa ng God na kautusan in the New Testament, even in the Old Testament, ay design yung ginawa niya para sa tao. Para lahat ay sumunod sa Kanya. Po, napakahalaga po yung sinasabing ito ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga, in Romans chapter 10, verse 12, ganito po ang sabi po ng Biblia. For there is no difference between Jew and Greek. The same Lord is Lord of all, and gives richly to all who call on Him. Kaya nga po dito ay sinabi po ni Apostol Pablo, diniklara na niya na wala ng pagkakaiba ang Grego at ang Hentil. Okay? Ang Diyos po daw ay Diyos ng lahat. So, ibig sabihin nito, lahat ng tumatawag sa Diyos. Okay ba? Even anumang lahi ka, anumang estado mo sa buhay, okay, mataas ka mang tao, mababa ka mang tao, may pinag-aralan ka o wala, ang Diyos ay iisa. Hindi ho marami ang Diyos. Iisa ang Diyos po natin at Diyos ng lahat ng pamilya. Kaya nga po, alam po ninyo, sa pagpapatuloy ng mensaheng ito, dinideklara niya at tinuturo niya sa atin kung sino ang Diyos natin at kung ano ang magagawa ng Diyos po natin. At kung paano ang tao ay lumakad na may kinalaman sa Diyos. Kasi po, alam po ninyo, mga kapatid ko po kay Kristo, ito po yung medyo mali ng tao ngayon. Actually, hindi medyo mali ng tao. Talagang ito yung karamihang mali ng tao.
Kasi po, nakalimutan po nila yung Diyos po natin. Lahat na ng ginagawa nila ngayon para sa sarili, para sa tao, wala na sa para sa Diyos eh. Kaya nga po, inuulit po ng mensaheng ito at pinapaalalang muli ng mensaheng ito ba, teka lang, meron po pala tayong gagawin. Yung tao na para sa Diyos. Hindi ho lahat ay para sa tao. Hindi ho lahat ay para sa ating sarili lang. Meron na gagawin ng tao na para sa Diyos. Kaya nga po alam po ninyo, sa Exodus chapter 20 verse 3, ito po yung utos ng ating Panginoong Diyos sa kanyang bayan. Na itong utos na ito ay hindi lamang sa kanyang bayang Israel, pwede rin po sa atin. Pero tignan po natin kung paano natin ito gagawin. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap mo. Kaya nga po dito po, sinasabi po ng ating Panginoong Diyos na yung tao, yung kanyang gagawin, eto, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa buhay mo. Ang unang bahagi ng tao na ibubuhay niya sa mundong ito, dapat alam niya na meron lamang siyang isang Diyos. At yung Diyos na yon, yung lumikha ng sandaigdigan, yung lumikha sa iyo at yung lumikha sa akin. Okay po, yun ang dapat malaman ng tao. Okay po, kaya hindi siya dapat magkaroon ng ibang Diyos. Bakit? Kasi po, isa sa karakter ng ating Panginoon, eto, our God is a jealous God. Pakisulat nga po natin sa ating mga comment box. Our God is a jealous God. Okay? Ang ating pong Panginoong Diyos ay seloso. Ayaw niya na mayroon pang higit sa Kanya sa puso mo. Kaya nga, makikita po natin yan sa pagpuputuloy po ng ating mensaheng ito na talagang ang Diyos natin dapat first place in our heart. Okay po? Kaya nga po, alam nyo, merong isang tanong dito, are you an idolater? Naku, parang that sounds like a horse. Para bang napakahirap naman ang question na to. But the reality is, tingnan po ninyo mga kapatid ko, we are all prone to idolatry. Sa totoo lang po yan. Bagamat, ang sabi po niya, hindi tayo gumagawa ng mga larawang inanyuan sa magitan ng ating kamay o hindi tayo sumusumpa at ginagamit natin using God's name. Pero tignan po natin, we easily allow things in our lives to become ultimate for us. Pero ito yung problema ng tao. Okay? Maraming bagay ang inaalaw sa sarili. Okay? Pinapayagan niyang mangyari ito sa kanyang buhay. Ito yung nagiging ultimate sa kanyang sarili. Okay? Kaya pag ito ang naging ultimate na, tumataas na, ito na yung una sa buhay niya, mga kapatid ko, yan na yung Diyos natin. Yun po yung sinasabi ng ating mensaheng to. Hindi lamang dahil hindi ka gumawa ng larawan, hindi naman ako gumawa ng larawang inanyuan Di ba? Kasi utos yan ng ating Panginoon Huwag kang gagawa, huwag kang uukit. Di po ba? Sabi po ng ating Panginoon, huwag mo silang sasambahin, huwag mo silang yuyukuran. Okay po, yun ang sinabi ng God. Pero alam po ninyo, in our present time, hindi lang ho sila ang nagiging Diyos ng tao sa kasalukuyan. Yung mga bagay na inaalaw niya na nagiging ultimate sa kanyang buhay ay nagiging Diyos niya na sapagkat yun ang nagiging first place sa kanyang puso. Kaya lang po ninyo mga kapatid ko po kay Kristo, good test. Ito, para matest po natin ang ating sarili, meron po tayong gagawin. Tingnan po natin yung ating calendar, yung checkbook po natin. Okay? Okay, at tignan po natin yung makikita natin saan mo ini-spend yung time mo and your money. Okay? Saan nauubos yung panahon mo? Ito po, check lang to sa ating calendar. Pwede po natin i-check ito in our calendar para masabi natin kung talaga nga ang Panginoon ang first place in our heart. Tanong ko po lang, saan nauubos yung oras mo? Saan nauubos yung panahon mo? O sa maghapon, saan mo inuubos yung oras mo? O sa loob ng isang linggo, saan nauubos yung oras mo at panahon mo? Kasama na rin yung pananalapi mo. Saan mo ginugugol yung pera mo? Okay? Sa araw-araw.
Diyan makikita mo ngayon sa sarili mo kung ang Panginoong Diyos nga ay first place sa puso mo. Okay po. Test po yan, test. Tignan po natin. Kasi mahalaga po yan eh. Kasi maaaring sabihin natin ngayon, hindi, that is first eh. First ang God natin. Kahit sino naman sabihin mo sa tao ngayon. Pag sinabi mo kung sino ang first sa kanyang buhay, sabihin niya ang God eh. Pero in reality, sa tunay na buhay mo, yung ibinubuhay mo ngayon, ano totoo? 'Di ba? Kaya nga, para ma-check mo yan, tignan mo yung kalendaryo mo. O sa maghapon, saan yung oras mo? Saan mo nauubos? Saan mo inuubos? Diyan mo makikita kung talagang first place nga ang Panginoon sa buhay mo. Alam po ninyo, ang sabi po ng dito sa ating pinag-aaralan ay ganito, if you are allowing anything but God to have first place, everything else will be out of order as well. Kaya ito yung pagkakataon natin as God, by His grace, to help you live with Him in first place. Kapag nakita mo ang sarili mo na hindi pala ganon, hindi pala siya yung first place in your heart, na yun yung design niya na ang tao na gagawin niya, okay, sa unang bahagi ng buhay niya ay may kinalaman sa Diyos. Pero hindi nga eh. Hindi na nga eh. Kasi nga lahat na ginagawa na para sa tao at para sa sarili. Nakalimutan niya yung bagay na inutos ng Diyos, na yung disenyo ng kautusan even in the Old Testament, even in the New Testament, ay related sa dalawang bagay. Okay? Sa Diyos at sa tao. Kaya nga po sa pagkakataong ito, ang mensaheng ito ay nagbubukas muli ng kamalayan sa atin, mga kapatid ko po kay Kristo. It's time to check ourselves. Kasi po sa totoo lang, ito na yung panahon para mag-check tayo, mag-evaluate tayo. Kasi po, mahalaga ngayon yan. Hindi dahil sa nangyayari ang pandemya at maraming nawawalang tao, hindi Pero ito yung time Kaya nga minsan meron akong napanood one of the messages of pastors, sinabi niya is the second coming of Christ. And the sign of the second coming of Christ ay nandyan na. Kaya nga, lagi niya sinabi nga niya na it's time to evaluate ourselves, mga kapatid. Mahalaga to kasi alam po ninyo mayroong taglay na kalakasan kapag ka nakilala mo ang Diyos mo at naging first siya sa life mo. Okay, hindi naman maramot ang God kasi nagbigay din siya ng bagay na pwede mong gawin para sa sarili mo at para sa tao. Okay, pero wag mo naman kalimutan na gawin yung para sa Kanya. Kaya nga po, alam po ninyo, mga kapatid ko po kay Kristo, one of the command of our Lord Jesus Christ ay our God, okay? In the Old Testament, Exodus chapter 20 verse 6, ang sabi po niya ganito, at pinagpakitaan ko ng kaawaan ng libo-libong umiibig sa akin, at tumutupad ng aking mga utos. Nakita po natin, yung po daw na umiibig sa Diyos at sumusunod sa Kanya, pinagpapakitaan niya ng kaawaan at habag. Alam po ninyo, mahalaga yung awa at habag ng Diyos kasi kung hindi yung awa ng Diyos sa atin, naku po, problemang malaki yan, hindi lang malaki. Okay? Kaparusahan sa atin yun. Kung hindi nahabag ang Diyos sa atin. Ibig sabihin, nakita ng Diyos na tayo ay umiibig sa Kanya. Nakita ng Diyos na tayo ay sumusunod sa Kanya. Kaya nga naawa siya Binigyan niya ng pagkakataon ng tao. Kaya lang sa pagkakataong ito, nakikita niya, nawawala muli yung tao Nawawala muli yung dapat niyang gawin para sa Diyos Nauubos na naman yung panahon niya para sa sarili niya. Para sa tao, para sa mundong ito. Yun na lang Wala na yun sa Panginoon Kaya nga, pinapaalalang muli ng ating Panginoong Diyos sa magitan ng mensaheng ito na dapat ituloy natin, na ibigin natin, gawin nating first place ang God sa buhay po natin. Okay po? Kaya nga, alam po ninyo, in Exodus chapter 20 verse 8 to 10, ang sabi po ng Biblia,
Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangiling. 6 na araw na gagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gagawin o gawain. Ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na iyan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa, ikaw ni ang iyong mga anak na lalaki ni babae, ni ang iyong mga aliping lalaki, ni ang babae, ni ang iyong mga baka, ni ang iyong taga-ibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang daan. Ito yung gagawin po ng kanyang bayan, yung lahat ng pamilya ng bayang Israel in the Old Testament. Kapag ka yung ikapitong araw dumating, yun yung Sabat. Okay pa? Yun yung Sabat na dapat ipangiling nila. Etong mahirap, huwag kang gagawa niyan. Ni ang mga anak mo, pati baka mo, pati alipin mo, basta't nasa silong ng bahay mo, walang gagawin yan. Why? To respect God and to honor God and to worship God. Yan ang gusto po ng Diyos sa kanyang bayan na dapat gawin. At yun ay utos po niya, mga kapatid ko po kay Kristo. Kaya nga, even in the Old Testament, sinabi niya, sige, 6 na araw kang gagawa. Gawin mo na ang lahat. Magtrabaho ka. Okay? Gugulin mo ang lahat ng iyong panahon sa pagtatrabaho. Yun ang sinasabi po ng God. Okay? 6 ang sayo. O, yung isa. Yung ikapito, akin. Ipangiling mo. Huwag kang gagawa. Ang gagawin mo lang, to worship God, to honor God. Okay? Maglingkod ka, to praise God. Okay? Kilalanin mo siya na siya yung creator of this universe. In the Old Testament, pati nga hayop nila hindi gagawa eh. Nakita po natin yan. Pero tignan po natin, mga kapatid ko po, kay Kristo, in the New Testament, ang sabi po ng Mark chapter 16 verse 1 and 2 ay ganito. When the Sabbath was over. Sabi po ng Biblia, yung Sabat na ikapitong araw natapos, sabi niya, Mary Magdalene and Mary the mother of James and Salome bought spices so that they might come and anoint him very early in the first day of the week. They came to Tom when the sun had risen. Sa pagkakataong ito, mga kapatid ko po kay Kristo, isang bagay na dapat din nating malaman mga Kristiyano. Okay po, wala namang pagkakaiba yung 6 days na ibinigay sa atin ng God na dapat nating gawin ang lahat ng bagay sa pamilya, sa trabaho, sa kaibigan, sa mundong ito. Pero ngayon, in the New Testament, and sinabi po niya, when the Sabbath was over, eto na, yung first day of the week, eto na po yung mahalaga ngayon. Okay, sa ating mga Kristiyano today and in our present time, yung ating ipangingiling ngayon, okay, ay first day of the week, and that is Sunday. Yun po ang sinasabi ng Biblia. Kaya nga po, ang sabi po ng Aklat ng Mga Gawa in chapter 20 verse 7, on the first day of the week, when we were gathered together to break bread, Paul began talking to them, intending to leave the next day. And he prolonged his message until midnight. Tako, ang haba ng mensahe ni Apostol Pablo, mga kapatid. And that is the first day of the week. Kaya nga po, in our present day, ang lahat ng mga Kristiyanong ipinangingiling, okay, na pagsamba sa Diyos ay first day of the week, and that is Sunday. Kaya yung Sunday, kaya nga itong ginagawa ng mga Kristiyano, yung from Monday to Saturday, bahala ka, itrabaho mo yan. Gawin mo ang lahat, okay? Sa pamilya mo, sa kaibigan mo, sa trabaho mo, okay, bahala ka. Pero, yung first day, tingnan po natin, that is Sunday, ay para sa Diyos, to honor God and to worship God, okay, to serve God. Okay, araw ng pangingiling yon, araw ng pahinga yon. Kaya nga mahalaga din ang pahinga. Kaya lang ang problema, hindi ko naman po, mga kapatid, please, wag po ninyong kunin sa negative side yung pong mensahe na sasabihin na kasi pati linggo tinatrabaho.
Kasi po maraming mga kapatid tayong nagtatrabaho in Sunday kasi nga may mga pagkakataon na mga employer pinapapasok sila ng Sunday. Okay? Kaya lang tingnan po natin ang dapat gawin sa pagkakataong ito mga kapatid ko po, yung araw ng linggo ho ay talagang araw ng pahinga na dapat maglingkod tayo sa Diyos. Okay po? Yun ang sinasabi po ng Biblia. Um, Direct sasabihin ko, ito po ay isa sa, please don't take a negative side pero magbibigay po ako ng sample na pwede, no? My son, and this is my illustrate kasi siya yung buhay na patotoo. Actually, sinabihan ko siya nung mag-apply siya after mag-graduate siya in college, naghanap ng work, talagang hinanap niyang work yung walang Sunday. So maraming tumatawag sa kanya, pag tinanong niya kung may Sunday, hindi ho niya tinatanggap. Totoo po 'to mga kapatid ko po kay Kristo. Hindi ho kami nagyayabang kasi wala naman tayong ipagyabang. Pero isa lang nakita ko sa aking anak, yung patuloy na pagkilala niya doon sa utos ng Panginoon na dapat ipangiling yung araw ng Sunday. Hindi ko naman sinasabi sa mga nagtatrabaho ng Sunday na hindi ho ninyo nirerespeto ang God. Kasi there is a way na pwede po ninyong i-worship ang God sa panahong ito. But alam nyo mga kapatid ko, pwedeng gawin in present time, sa mga young people today, ah, pwede mangyari Alam po ninyo, in the prayer, in our prayer, maybe 4 months, hindi ho nakapag-work ang aking anak after graduation niya in college. Talaga naghahanap siya ng work. Hanggang dumating yung pagkakataon nakapag-work siya at eto, praise God, walang trabaho siya ng Sunday. Kaya nga, kasi nga, sinasabi niya, kasi Papa, yun nga, nagagamit siya every Sunday, kaya talagang ibinigay ng God sa kanya yon. Pwede pala. Okay? And the other day, yun na naman yung kanyang panalangin, and siya ay nag-resign, maybe 7 years, yung first job niya. At yung ikalawang job niya, eto ngayon, present job niya, wala po, pati Saturday and Sunday. Kaya nga tuwang-tuwa po siya. Kasi nakakapaggawa siya ng para sa sarili niya, nakakapag-work siya para sa trabaho ng araw, pero yung araw para sa Panginoon ay magagawa din niya. Kaya siyempre ako masaya bilang kanyang ama dahil nakikita ko yung kanyang intention in his life. Okay? Mga kapatid, please don't take it in a negative side. But directly, ay sinasabi ko, pwede. Sa mga kabataan today, pwede. Kaya nga po, minsan sinasabi ko rin, mamili ka rin ng, maybe, pwede ka mamili ng course mo na hindi maapektuhan even your Sunday worship to God. Okay? Kasi mahalaga po ito. Sa totoo lang, in the New Testament, pati baka nga, hindi nga nagtatrabaho. Ayaw patrabahuin ng God di po ba? Kaya nga, sa totoo lang, one of my example here, one of my our elder here in Imus, nung time na pagka Sunday na, nagmamadali ng umuwi. Kasi nga, kaya siya nagmamadaling umuwi kasi magbubukas ng tindahan. Okay? Kaya, sige lang, okay lang. Every Sunday after worship, takbo na. Elder po yan and his family. Punta siya, uwi sila, magbubukas ng tindahan. Hindi ko naman pwedeng anuhin kasi nga, dahil hindi ko naman pwedeng ibigay sa kanya yung kikitain niya. Pero sinasabi ko po sa kanya, kinukulit ko lagi siya at sinasabi ko sa kanya na ibibigay ng God what you want. Alam po ninyo, dumating din pagkakataon, Sunday, hindi na umuwi. Hindi na ho siya nagbubukas ng tindahan niya. At patuloy na ibinigay niya sa God ang lahat ng kapurihan at pinagkatiwala niyang Diyos ang buhay niya kasama ng kanyang buong pamilya. Ngayon, buong pamilya niya ginagamit sa iglesia ng ating Panginoon. You know, my brethren, my brothers and sisters in Christ, ito yung bagay na disenyo ng God, utos ng God na para sa tao, na gagawin ng tao para sa Diyos.
kung siya ang una sa buhay po natin. Okay? Please ulitin ko. Ito po ay direct na sinasabi po ng ating Panginoon. Kaya nga, maliwanag po yung sinabi po ng Hebreo chapter 10 verse 24 to 25. At tayo'y mangagtinginan upang tayo'y mag-udyok sa pag-ibigan at mabubuting gawa, na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na ginagawa ng ugali ng iba, kundi mag-aralan sa isa't isa, at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Yun po ito ay sulat din ni Apostol Pablo. Sinusuportahan niya yung ating mga talata kung gaano kahalaga ang pagtitipon ng mga Kristiyano. Mga kapatid, kahit po ngayon hindi tayo face-to-face, kahit tayo po ay live streaming, hindi ibig sabihin hindi na kayo manonood. Okay? Kumbaga, gagawa na lang kayo ng mga gawain nyo sa bahay. O kaya kung saan-saan pa kayo pupunta. Hindi po Tandaan po natin, nagkakatipon po tayo. Kaya nga, ang Panginoon, nasa gitna natin. Ito yung part natin. Ito yung part ng tao para sa Diyos. Nawa po ay maliwanag po yan sa atin. Kaya nga, alam po ninyo, mahalaga po yun. Kaya nga, sinasabi po ng ating Panginoon na dapat siya yung una sa buhay po natin. Okay? Secondly, ito po yung ikalawa po nating bahagi sa mensahe po natin. Pakisulat po sa inyong po mga comment box, mga kapatid ko po kay Kristo. God's design is for man to be rightly related to others. O, eto na, yung ikalawa. Tayo naman, ito yung disenyo ng Diyos, yung kautusan para sa tao, para yung mga gagawin naman niya ay para sa ibang tao o para sa sarili niya. Okay, meron po yan. Kaya nga, sabi po ng God, when God has first place in our lives and we walk in complete surrender and obedience to Him as our King, our relationship with others flourish as well. Totoo po yan. Kapag ang God mo first sa buhay mo, walang problema yung relasyon sa tao. Tama po ba yun? Amen po ba doon? O, pakisulat nga po natin, amen? Kung ang God nga ay first sa buhay mo, may problema ba sa ibang tao? Wala Kaya nga, alam po ninyo, this is not because of our personal effort to be a nice person to others, and this is because God works in us to make us more like Him. Hindi ho tayo yung gumawa niyan kundi ang Diyos ang patuloy na gumagawa sa atin para maging maganda yung relasyon natin sa tao. Kasi sa totoo lang, kung hindi gagawin ng God natin yan, hindi magiging maganda ang relasyon natin sa mga tao. Kasi po, tignan po natin kung sino tayo, tao tayo Kaya nga, madaling magalit, madaling matukso, madaling lahat pwede na, madali sa atin. Pero salamat sa Diyos, mga kapatid ko po, dahil ang God nasa sayo at nasa sa akin. Kaya walang magiging problema sa ating relasyon sa tao. O, tignan po natin mga kapatid ko. Rather than having to be told, thou shalt not kill, we simply walk according to God's character and nature. Bakit? Show respect for innocent human life. Kasi karakter ng God yan kung ang God ang first place sa buhay mo, papatay ka ba? Hindi. Kasi i-respect mo ang human life. Rather than having to be told not to commit adultery, we simply walk according to God's design. Why? Be faithful in all your relationships. Yun ang sinasabi po ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga po, alam po ninyo, mahalaga ang Panginoon una sa buhay natin para hindi tayo mahirapan. Kaya tayo nahihirapan dahil tingin ko ay hindi siya ang una sa buhay po natin. Kaya nga, i-check po natin yan. Kanina sinabi ko, check po natin yan sa ating mga calendar. Malalaman natin kung siya ay una po sa atin. These laws apply to all people, in all places, at all times. Since these laws reflect the character and nature of the eternal God, who does not change. They are timeless and unchanging. Okay, tandaan po natin yan, di ho nagbabago. Since God has created man in His image and reigns as sovereign king over all the earth, His law is everywhere applicable. Okay po, lahat aplikado ang batas ng Diyos. Nawa po, nakokonekta ko kayo sa kagustuhan po ng ating Panginoon. Kaya ang tanong po natin sa umagang ito,
Are you struggling in your relationships with others? Pakisulat nga po natin sa inyong mga comment box. Are you struggling in your relationship with others? Nahihirapan ka bang mahalin mo yung kapitbahay mo dahil kaaway mo? Nahihirapan ka bang pagpasensyahan yung kapatid mo dahil makulit? Nahihirapan ka bang pagpasensyahan mo, pagparayaan mo yung asawa mo? Dahil siya ay makulit sa buhay mo. Okay. Nahihirapan ka bang mahalin mo ang kaaway mo? Nahihirapan ka bang magpatawad sa nagkamali sa'yo? Kaya ang tanong natin, are you struggling in your relationship with others? If so, mga kapatid ko tingnan po ninyo, if so, it is not ultimately an interpersonal problem. Hindi problema yung relasyon natin sa God sa tao but a spiritual problem. Merong kang problema spiritual. Kapag ka nahihirapan ka natanggapin ang kapwa mo, may problema spiritual ka. Kapag ka nahihirapan kang patawarin ang kapwa mo, may problema ka spiritual. Pagka nahihirapan kang tanggapin yung kapitbahay mo na makulit sa araw-araw, may problema ka spiritual. Yun ang sinasabi po ng mensaheng ito. In order for us to love our neighbor as yourselves, and this is the second command of God, we must first love God with all that we are. Kaya nga sinasabi po natin tingnan po natin kung ito'y totoong sinasabi po. Sapagkat kahit kayo sa sarili nyo, evaluate nyo, magiging saksi kayo dyan. Yung sinasabi po ng mensaheng ito, mga kapatid ko, our inclination to be jealous, angry, bitter, or unforgiving to our brother is an indication that God does not have first place in our life. Kapag ka araw-araw magagalitin ka, pagka napopot ka na sa kapwa mo, pagka naiinggit ka na sa kapwa mo, eto, indication to, mga kapatid, okay? That God does not have first place in our life. Ask God to help you keep Him in first place, enabling you to love others as yourself. Ito naman po yung pagkakataon, pagka na-check mo yung sarili mo, na-evaluate mo, kaya nga sarap kasi na-evaluate natin sarili natin. Ito naman ang sarap. Ang God natin, pwedeng hingan natin ng tulong para mag-work siya sa atin. Kaya nga, alam po ninyo, mahalaga ito do your part and God do the rest. May mga bagay beyond our capacity, hindi natin kaya, but God kaya niya. Hindi mo kayang mahalin yung kaaway, pero ang God kaya niyang mahalin. Hindi mo kaya magpatawad, pero ang God kaya magpatawad. Kaya nga kung ang God nasa sayo, in first place siya sa heart mo, magiging makakaya mo na, hindi na struggling, hindi na struggle sa buhay natin na tanggapin itong ikalawang bahagi ng mensahe ng ating Panginoon na dapat gawin natin to love our neighbors as ourselves. Kaya nga po, in my conclusion sa umagang ito, mga kapatid ko po kay Kristo, God's law is a good gift from a good God. Napaka mabuting regalo ito, yung batas. Pakisabi nga po natin sa ating mga comment box, God's law is a good gift from God. Okay? Kasi alam natin, para may direction tayo para hindi magulo. Okay po, kasi kung walang batas, magulo. Okay, it stands as a strong reminder that none of us measure up to God's standard of holiness and righteousness. Kaya dito makikita natin, hindi ang tao nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Walang tao na nakaabot talaga sa pamantayan ng Diyos, mga kapatid ko. Ikaw at ako, hindi pwede, hindi tayo pare-pareho nakaabot. Kaya nga, hindi tayo pwede magmalaki sa isa't isa Kasi ikaw at ako, parehas lang tayo na hindi nakaabot sa pamantayan ng Diyos.
Pero eto yung maganda. Dahil alam ng God, hindi kaya ng tao. May ginawa siya, paraan. Kaya nga, even in Romans chapter 3, verse 10, ang sabi po ng Bible, gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala, kahit isa. And in Romans chapter 3, verse 23, sapagkat ang lahat ng nagkasala nga at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Sinabi po ng Biblia yan. Kaya nga po, tignan po natin in James chapter 2 verse 10, ang sabi po ng Biblia ni Santiago, ganito, sapagkat ang sino mang gumaganap ng buong kautusan at gaya naman ay natitisod sa isa, ay nagiging makasalanan sa lahat. Kaya even the 10 commandments, hindi ka pwede maligtas eh. Kasi magkamali ka lang sa isa, tisod ka na sa lahat. Kaya walang pwedeng magawa ang tao po talaga. Pagdating sa kaligtasan, hindi kaya ng tao na gumawa ng sariling kaligtasan niya. Okay? Pero dahil nga, tingnan po ninyo yung pag-ibig ng Diyos sa'yo, yung pag-ibig ng Diyos sa tao. Dahil alam niya hindi natin kaya, gumawa po siya ng paraan, mga kapatid ko po. And that is precisely what Christ has done. Okay? Far from abolishing the law, talagang tinanggal niya yung kautusan. Kaya nga, kung makikita po natin yan in Romans chapter 6, verse 4 to 7, dinala niya, kasama niyang napako sa krus ang kautusan eh. Okay? Para hindi na tayo maging sa ilalim ng kautusan eh. Okay? Kaya nga, kung makikita po ninyo dito, Christ fulfilled it. Yung kautusan, okay? Hindi niya linabagya, pero ginampanan po ninyo in Matthew chapter 5, verse 17. He then, as a lamb without spot and blemish, eto na, lay down His life for us and rose again so that in Him we might have forgiveness and life. Dahil hindi kaya ng tao, hindi talaga natin kaya ang Panginoon, dahil mahal ka niya, talagang sobrang mahal ka niya, sa totoo lang mga kababayan, sobra po talaga ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Kaya nga, alam nyo, sa lahat ng pinagdadaanan natin, hindi ho tayo iniiwanan ng Diyos. Kaya yung isipin natin na iniiwan tayo ng Diyos because of this pandemic, hindi ho totoo yan. But God allow it to happen in this world, yung pandemic na yan, because there is a purpose. Para ang tao, makita niya uli ang God. Kasi ho, talagang ang tao kasi, napapariwara na naman eh. Ang tao na naman, napapahiwalay na naman niya doon sa direction binigay ng yung design ay binigay ng God eh. Kaya God allow it to happen in our lives. Pero hindi ibig sabihin ng God natin eh, iniiwan po tayo. Hindi po Pakisulat nga po natin sa ating mga comment box, hindi po tayo iniiwan ng God. Hindi ka iniiwan ng God. Absolutely. Okay po. Kaya nga po, kung makikita po natin, in so doing, Christ, by His grace, empower us to live life by God's design so that we reflect God's character and nature, bringing Him glory, the purpose for which He created us. Okay? For the believer, the law is not an external standard we attempt to keep in our own power. It is a reminder of the character and nature of God, who, by His Spirit, is making us more and more like His Son, our Savior, the Lord Jesus Christ. Sa umaga pong ito, mga kapatid ko po kay Kristo, nawa po, ang huling paksang na ngayon tinalakay po natin sa tema po natin ng buwan ng gustong God Speaks, ay nakita po natin ang pinakahuling paksa na talaga ang God ay ginawa niyang kautusan. Okay? Upang ito yung disenyo niya sa tao para makilala ng tao kung sino siya at makilala ng tao kung sino ang Diyos. At para malaman ng tao kung ano ang dapat niyang gawin sa Diyos at sa tao. Yan po yung mensaheng ito na ngayon ay sinasabi niya na habang nabubuhay po tayo mga kapatid ko po kay Kristo, patuloy po nating gawin. Manalangin tayo, tulungan tayo ng Diyos na ang maging una sa buhay natin ay walang iba kundi ang God. Kasi yan ang gusto ng God. Huwag kang magkakaroon ng ibang God maliban sa Kanya. Don't allow the things to become a ultimate in our lives. Only God is our ultimate in our lives. Kasi yan ang gusto ng God. Kaya nga sabi niya,
Lahat ng umibig at sumunod sa Kanya, pinakitaan niya ng kahabagan at kaawaan. Nawa po mga kapatid ko po kay Kristo, sa lahat din ng aming mga friends and relatives at sa lahat ng aming mga kababayan, sa oras nito ay magsama-sama tayo. Yung sinabi ng mensahe na gawin po nating una ang Diyos po natin sa buhay natin. Iwanan natin yung mga una na ginawa nating ultimate sa buhay po natin. Hayaan natin ng Diyos ang manguna sa buhay po natin upang makita ng Diyos at bigyan tayo at maawa siya sa atin at tanggalin niya ang pandemyang ito na ngayon ay naranasan ng sandaigdigan. Ito po yung pagkakataon at panawagan natin, mga kapatid ko po kay Kristo. Ito po yung gusto ng Diyos. Kaya nagsasalita siya sa oras na ito sa inyo sa magitan po ng live streaming na ito at mensahe ng Diyos. Kailangan pong muli ay kilalanin natin ang Diyos natin as our Creator. Kilalanin muli natin ang Diyos na siyang gumawa ng batas upang makilala mo kung sino ka at kung sino siya. At magawa natin yung tama na para sa Kanya at tama para sa iyo at para sa tao. Nawa po ang mensaheng ito ay nagbigyan muli ng kamalayan sa atin at nagbukas sa isip natin at nagbigay kalakasan sa atin at patuloy na nagbigay ng karunungan sa atin kung ano ang gagawin natin sa araw-araw ng ating mga buhay. Ang hamon ng mensaheng ito, evaluate ourselves. Check your calendar every day. Dito makikita mo kung ang Panginoon nga ay una sa iyong buhay. Maraming pong salamat mga kapatid ko po kay Kristo sa inyong panonood at pakikinig. Pagpalain po kayo ng dakilang may kapal. Mabuhay po kayo. Mag-ingat po tayo sa mga panahong ito. Sumunod po tayo sa lahat ng mga protocol na ngayon ay sinasabi ng ating mga gobyerno. Nais ko rin pong magrekomenda mga kapatid ko po kay Kristo sa lahat ng mga bagay. Maging vaccinated o hindi vaccinated, mahalaga ito mga kapatid ko. Kayo po ay magpag-vaccine din ng anti-pneumonia, anti-flu para po makatulong din sa atin, para kayo ay patuloy na maging malakas at patuloy na lumaban sa virus na ngayon ay salot na lumitaw sa ating bansa at sa buong daigdig. Panalangin ko na tayong lahat ay makasalba dito sa mundong ito. Maraming po salamat and God bless us all.